Good morning. Happy birthday. Sino sabi thank you? Ikaw. Happy New Year. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Time is so fast. At napakabilis po ng panahon. Already December na. Ngayon po ay buwan na ng Disyembre. Only we have 2 weeks left. At meron na lamang po tayong 2 linggong nalalabi para sa taong ito. Do you enjoy the series of best gift? Uy, Na-enjoy po ba natin yung series ng Best Gift? ito meron patay. Hindi lahat sagot. Okay. Still, we are the message of series, the best. Nandito pa rin po tayo sa serye po ng Best Gift, yung pinakamagandang regalo. So, there is blank subtitle. Meron pong blanco dito at ito po yung ating subtitle. What do you want to put? Ano po kaya yung nais ninyong ilagay dyan? Ano? Ano po? Ano po? Pera? Father. Most Christians, they don't talk about Father much. Karamihan po sa mga Kristiyano, hindi po nila masyadong pinag-uusapan ang tungkol sa Ama. Usually, they talk about blessings. Madalas po nilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa pagpapala. Also, they said, okay, you pray, then the God will give you blessings. At madalas po nilang sinasabi na manalangin ka at bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala. It seems that is the right way. Ani mo, ito po yung tamang paraan. Pero, hindi totoo, hindi right way. Ngunit hindi po yun yung tama. Do you think it's right? Sa palagay po ba ninyo, yun po ay tama? How to get blessing, it's not prayer. Kung paano po tayo magiging mapagpala, hindi po ito sa pamamagitan ng panalangin. Oh, Pastor, your message is so strange. Naku, Pastor, mukhang bago na naman yung mensahe mo. Blessing come from the Father, that's right. Ang pagpapala po ay galing po sa Ama. Yun po ay tama. But, people, especially children of God, misunderstood one thing. Ngunit ang mga tao po, lalo na po ang mga anak ng Diyos, ay naipagkakamali po nila itong bagay na ito. Blessing will come from the Father through relationship. Ang pagpapala po ay nagmumula sa Ama at ito po ay makakamtan natin sa pamamagitan na ng pakikipagrelasyon natin sa Kanya. If your relationship with Father, even though you will ask, sometimes you cannot get. Kahit pa po ikaw ay may magandang relasyon sa Ama, ngunit kung hindi ka naman humihingi, hindi ka rin makakatanggap. Father is so rich, the child didn't follow the instruction of Father, Father will not give anything. Ang Ama ay napakayaman, ngunit ang anak naman ay hindi marunong sumunod sa kanyang Ama, hindi siya bibigyan ng kanyang Ama. That's why even though child will ask for to the Father, if the relationship is not good, child cannot get anything. At kahit pa po humingi ang anak sa kanyang ama, ngunit ang kanilang relasyon ay hindi maayos, hindi po siya makakatanggap mula sa ama. Actually, prayer is a developing, what? Developing relationship with Father. Ang pananalangin po natin o paglapit sa ama, ang inaayos po niyan ay ang ating pong relasyon sa Diyos. As long as your relationship with God, Father, then He will give you everything.
At kapag nga po ang relasyon natin sa Diyos ay maayos at nakapagbuo po tayo ng relasyon sa Kanya, makakatanggap po tayo mula sa Ama. Amen. That's why our church don't saying that not ask anything your needs. Kaya po dito sa ating sambahayan, hindi po natin itinuturo na manalangin po tayo para hingin lang yung ating mga pangangailangan. Have to know who is God, who is the Father, then automatically, naturally, you will get everything from Father. Kaya nga po, ang sinasabi dito sa ating sambahayan ay kailangan mong makilala kung sino ang Ama, malaman mo kung ano siya, at automatic na makakatanggap ka mula sa Kanya. That's what we know, Matthew chapter 6, 33. At yun po ang sinasabi doon sa Mateo chapter 6:33. What is Matthew chapter 6, 33? Ano nga po yung nilalaman ng Mateo 6:33? But seek first. Yes, that's right. Yun po ay tama. Seek His kingdom and His righteousness. Pag sumakitan po nating hanaping una ang kanyang paghahari at ang kanyang katuwiran. You have to know who is God as your Father. Kailangan mong kilalanin ng Diyos na siya ay iyong Ama. Then you do your obligation, duty to Him. At gawin mo kung ano yung iyong obligasyon sa Kanya. Then your relationship is good. At ang inyong relasyon ay magiging mabuti. Father will not limit anything to give to the Son. At hindi lilimitahan ng Diyos ang kanyang pagbibigay sa kanyang mga anak. We studied 4 gifts. Pinag-aralan po natin yung 4 na regalo. What was the 4 gifts? Ano po yung 4 na regalo? Today is 7th, the message of the best gift. Ngayon pong araw ay pampito ng bahagi o beses nating pag-aaralan yung best gift. 4 gifts is 4 baptisms. Yung 4 na regalo po ay ang 4 na bautismo. What is 4 baptisms? Ano nga po yung 4 na bautismo? This is what we studied. Ito po yung ating napag-aralan. Okay? Then, okay, we will do the exam, board exam today. What is the baba, pinakababa? Baptism of repentance. Still, meron pa tayo ito. So, what is the most baba? Baptism of repentance. Okay, baptism of repentance. What is the meaning of baptism of repentance? Ano po ang kahulugan ng bautismo ng pagsisisi? The Holy Spirit will let you understand, you need a Savior. Ang banal na spirito po ang nagsabi sa atin na kailangan mo ng tagapagligtas. So people ordinary, they will not think, I need Jesus. Sa mga ordinaryong tao po, hindi po nila iisipin na, kailangan ko pala si Jesus. So when you think, I need a Savior, Jesus Christ, then we call it baptism of repentance. Kung naisip po natin sa ating buhay na kailangan ko pala si Jesus bilang aking tagapagligtas, ibig sabihin po nandun po tayo sa bautismo ng pagsisisi. That's why we are saved by His grace. Kaya po lahat tayo ay naligtas dahil po sa habag ng Diyos sa atin. Even you thought, I need Jesus as my Savior, that also from heaven. At kahit pa po isipin lang natin na kailangan po natin si Jesus bilang tagapagligtas, ibig sabihin po yun po ay galing din mula sa That langit. is baptism of repentance. Na meron po tayong bautismo ng We pagsisisi. call it also baptism of John the Baptist. At tawag din po dito ay ang bautismo ni Juan Bautista. Amen. Amen. Lahat gising, tsaka buhay. Okay, second one. What is that? And baptism of forgiveness and Baptism of Jesus. Oy, naku.
Okay. Baptism of Jesus or baptism of forgiveness. Ito po ay bautismo ni Jesus at bautismo po ng kapatawaran. Okay? Then, when you receive Jesus Christ, we call it baptism of Jesus Christ. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ibig sabihin nun, ikaw ay nabautismo na ng kapatawaran. Then your all sins were forgiven already. At ang iyong lahat na kasalanan ay pinatawad na. So, when you accept Jesus Christ, you couldn't feel anything. Kapag tinanggap mo si Jesus, wala ka pa pong mararamdaman sa oras na yun. But your soul, your spirit rejoice. Ngunit ang iyong kaluluwa ay nagagalak. Then, this is second gifts from God. Ito po yung pangalawang regalo mula sa ating Ama. Then, you are happy. At ikaw nga po ay masaya o nagagalak. Then, what is next? Ano po yung pangatlo? Baptism of ano? What? Baptism of Holy Spirit. Ito Yes. po ay bautismo ng banal na espiritu. Also, this one, most Christians, they didn't receive. Ito pong bautismo ng banal na espiritu, karamihan po sa mga Kristiyano ay hindi pa po nakakatanggap. Other churches, even, that's what I have pain in my heart. Kahit po sa ibang sambahayan, kaya po yung aking puso ay nalulungkot. They have no tears in their eyes. Wala po silang luha ng kagalakan. For us, cry out, the crying or the till drops, whatever, that's common for our church. Dito po sa ating sambahayan, yung pag-iyak po natin o pagluha po natin ay pangkaraniwan dahil ito po ay may kasamang kagalakan. Most of us already experience. At karamihan po sa atin, naranasan na po natin ito. Holy Spirit will come upon you. Ang banal na espiritu po ay mapapasa iyo. You felt already the heavenly conditions. At nararamdaman mo po yung tinatawag na pangkalangitan na sitwasyon. That's why you miss service even. At kahit pa po yung ating pong service kada linggo, namimiss po natin. Then, this is actually very different level, high level, I mean. Ito po ay isa na sa mataas na level, yung baptism ng Holy Spirit. But third one, yes, they are talking, but they have no experience much. Ito po ay pinag-uusapan nila, pero hindi pa po nila nararanasan. Usually Koreans, they visit our church for then matters. At marami pong mga Koreano ang pumupunta po dito sa atin para lamang po dyan sa bagay The na one yan. who tasted the happiness of baptism of Holy Spirit, then they want to experience more. That's why they come. Yung mga nakaranas po ng kagalakan dahil po sa banal na espiritu, ang nais po nila ay bumalik pa upang mas maranasan pa po nila yung higit pa. Then they come up to the more higher level At of sila nga experience. po ay umaangat yung kanilang experience na nagiging higit pa doon sa una po nilang naranasan. Now, what is the last one? Ano po yung huli? What is the last one? Baptism of Father. Merong bibig pero patay. Okay, what is next? The last one? Baptism of Father. This one is so strange for the others. At ito po nga, bautismo ng Ama, ito po ay parang bago sa iba. Anyway, we are following what Bible says. Tayo po ay sumusunod kung ano po ang sinasabi ng Biblia. In our church, I think less than 3 experience baptism of Father. Sa ating pong sambahayan, meron po sigurong hindi higit sa 3 ang nakaranas ng bautismo ng Ama. That's what I am so sad to. At yun po ay aking We are ikinalulungkot. talking about, but knowing what is baptism of Father, yet no experience yet.
Atin po itong pinag-uusapan ng madalas, ngunit kung hindi pa po nakakaranas ng bautismo ng Ama, yun po ay nakakalungkot. Also, that is my goal for you even. At yan nga po yung aking layunin para sa inyong lahat. I experienced, that's why let you experience too. Naranasan ko po ito, kaya nais ko po na maranasan nyo din. If I didn't experience, I can explain to you, but I cannot check you got it or not. At kahit pa po naranasan ko yan, kung hindi ko po ito ipaparanas sa inyo, hindi ko po ito maipapaliwanag sa inyo. This will make you the happiest person. At kayo po ay magiging pinakamasayang tao. That's why you must desire it. Kailangan nyo po itong naisin. You must ask God, Father, let me baptized with you, Father. Kailangan mo pong hingin sa Diyos na, Ama, kailangan kong mabautismuhan mo. There are 4 baptisms. Meron pong 4 na bautismo. This baptism, Father, is so strong message. At ito pong bautismo ng Ama ay napakalakas na mensahe po nito. Let me ask you one question. May tanong po ako. When you will die, where will you go? Kapag ikaw ay namatay, saan ka kaya mapupunta? What is heaven? Ano po ang langit? What is heaven? Ano po ang langit? Simply, Father's house. Simple lamang po, ito po ay ang tahanan ng Ama. Amen. You will go to Father's house, Ikaw po ay pupunta sa bahay ng Ama, but your relationship is not good and your father is so strange person. ngunit ang relasyon nyo ay hindi maayos at para sa'yo, parang hindi mo siya gaanong kilala. It seems he is not your father. At para bang hindi mo naman talaga siya ama. It's not comfortable. Hindi po yun komportable. That's why you have to meet Father before you go to Father's house. Kailangan mo muna pong ma-meet ang iyong ama bago ka pumunta doon sa kanyang bahay. Amen. That's why they said, I will go to heaven when I die. Sabi po natin na ako ay mapupunta sa langit kapag ako ay namatay. They are still called God, only God, not Father. Ngunit tinatawag pa rin po nilang Diyos ang Diyos, hindi Ama. So, we already studied 4 gifts. Ngayon po, pinag-aralan natin yung 4 na regalo. Up to third, baptism of the Holy Spirit, yes, it's a well-known message. Hanggang doon sa pangatlong bautismo po, sa baptism of Holy Spirit, ito po ay alam na ng karamihan. But not much experience. Ngunit hindi naman po karamihan ay nakakaranas. The baptism Father, I think, is so strange for them. Ngunit ang bautismo po ng Ama, ito po ay bago sa bawat We'll isa. study why it's so important. Pag-aaralan po natin, bakit po ito ay simple lamang. Jesus declared himself. Diniklara po ni Jesus ang kanyang sarili. He said, what? I am the way and the truth and the life. Sinabi po niya na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. He said, I am the one. At sinabi po niya na ako ang daan. What is the meaning? Ano po ibig sabihin nun? What is the way? What is truth? What is the life? Ano nga po ba yung daan, yung katotohanan at yung buhay? What is the way? Ano po ang daan? For what? Para saan? We read, be carefully. Babasahin po natin ng maigi. Usually, even big signboard on the street, they said, Jesus is the way, the truth, and the life. Kahit pa po dyan sa mga madadaanan ninyo sa billboard, may mga nakalagay po na ganyan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pero, they didn't put this one. Ngunit hindi po nila ito nilagay. Way, truth, the life. Na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus said, I am the way and truth and life. Sabi nga po ni Jesus na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. For what? Para po saan? Para sa ano? We read it. No one comes to the Father except through through
me. He is the only way to come to the Father. Siya lamang po yung tanging daan papunta sa Ama. If you don't accept Jesus Christ, there is no other way to come to Father. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus sa iyong buhay, walang ibang paraan para makapunta ka sa Ama. Whatever they said, oh, you can go to heaven, you can meet the Father, that's not truth. At kahit ano pa po ang sabihin nila na ikaw ay makakapunta sa Diyos at ma-meet mo ang Diyos, hindi po yun totoo. That's why Jesus is the only way to come to the Father. Dahil si Jesus lamang po ang nag-iisang daan papunta sa ating Ama. Oh, that's why there's only one way to be saved even. At meron nga lang pong isang daan para po tayo ay maligtas. What is Tagalog true? Ano po ang Tagalog ng true? Ha? Ano? True. True. True me, Pastor? Ah, me. true. True. Ano po ang ibig sabihin sa Tagalog ng true me? True, no, Tagalog, true. Katotohanan? Truth. I am the way, the truth. No, true. Yung True. po, except true. Anyway. Only we have to pass through Jesus Christ. Ang tanging daan po ay kailangan po nating dumaan sa pamamagitan ni Jesus. Okay? That's why without accept Jesus Christ, there is no other way to come to the Father. Kaya nga po, kung hindi natin tatanggapin si Jesus, wala pong ibang daan para makarating tayo sa Ama. Not only this one. Hindi lamang po ito. If you really know me, Kung ako ay talagang nakikilala mo, you will know my Father as well. makikilala mo din ang Ama. Why? Jesus says so. Bakit po yan sinabi ni Jesus? You saw me, you saw Father. Nakita mo ako, ibig sabihin, nakita mo na din ang Ama. You know me, then you know my Father. Kung kilala mo ako, kilala mo na rin ang Ama. Why? Bakit po? Because Father and Son is equal. Bakit po? Sapagkat ang anak at ang ama ay parehas o equal. That's why when we know the Jesus, then we know who is the Father. Also, we already knew who is the Father. Na kapag nakita po natin si Jesus at nakilala po natin siya, ganon din naman po, nakilala na din natin ang Ama kung sino siya. That's why from now on, you do know Him and you have seen Him. Kaya naman simula ngayon na nakilala mo na siya at nakita mo na. That's why not only going to Father, not only the way going to Father, Hindi lamang po daan papunta sa Ama. exactly when you know who is Jesus, then Bible says you know already who is the Father. Hindi lamang po eksakto na makilala mo si Jesus, kundi sinabi po sa Biblia na kapag nakilala mo siya, ay nakilala mo na din ang Diyos o What ang Jesus Ama. did. What Jesus did. Ano po ang ginawa ni Jesus? He died. Siya po ay namatay. Why He died? Bakit po siya namatay? For our forgiveness. Para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Because the ways of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Then, God made us holy without any sin by the blood of Jesus Christ. At ginawa po tayong banal ng Diyos na walang anumang bayad ng kasalanan. That's why Father is holy, then we became holy, then we became His children. Ang Diyos o ang Ama ay banal, kaya naman tayo rin ay banal at tayo po'y inari niyang mga anak. Then He gave us seal of ownership. At nilagyan niya po tayo ng pagmamayari ng kanyang ownership. That's Pagmamayari. what we call Holy Spirit. At yun po yung banal na spirito. Then we will know who is the Father. At makikilala nga po natin, malalaman natin kung sino ang Ama. Even without Holy Spirit, there is no other way to know who is the Father. Kung wala po yung banal na espiritu, hindi rin po natin mauunawaan kung sino ang Ama. That's why Holy Spirit is the one guide us to know who is the Father.
Ang banal na Espiritu po ang nagtuturo sa atin kung sino po ang Ama. Okay, we read Romans chapter 8:15. Gazette, go. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Spirit which we received is not slave spirit. Yung tinanggap po natin na Espiritu ay hindi po alipin, pagiging alipin. Holy Spirit will teach us, will let us call Father, Abba Father. At yung banal na Espiritu po ang magtuturo po sa atin na tumawag sa Diyos na Abba Father. That's why we have to know who is Jesus first. At kaya nga po, kailangan mauna muna na makilala natin si Jesus. Then we will receive third gift, Holy Spirit. At tatanggapin po natin yung pangatlong regalo, yun po ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Then we will receive the malaking gifts, Father. At matatanggap po natin pagkatapos noon, ang pinakamalaking regalo, yun po ay ang Ama. Through Jesus, we call God Abba Father. Sa pamamagitan po ni Jesus, sinabi po niya na tawagin nating Ama ang Diyos. Amen. Now our understanding become more clear. Ngayon po ang ating pagkaunawa ay mas naging maliwanag. Then we'll check one thing more. At ating pong susuriin ang isa pang bagay. Why God sent Jesus Christ on the earth? Bakit po ipinadala ng Diyos si Jesus dito sa mundo, sa daigdig? Why? Bakit po? There are so many reasons actually. Marami pong dahilan. He have to become flesh. At si Jesus nga po ay naging katawan o nagkaroon Flesh ng katawan. contains blood. At mayroon po yung dugo. Jesus have to shed the blood. Si Jesus po ay kailangang magbubo ng dugo. Spirit has no flesh, that's why no blood. Ang Espiritu po ay walang katawan o laman, kaya po walang dugo. Jesus become flesh, meaning Jesus has what? Blood. Si Jesus po ay nagkaroon ng laman, nagkaroon ng katawan, ibig sabihin po, siya po ay may dugo. Without shed blood, what Bible says, there's no forgiveness. Kung wala pong pagbububo ng dugo, ayon sa Biblia, wala pong kapatawaran ng mga kasalanan. Then, Jesus said, I will go to the heaven. At sinabi po ni Jesus na ako ay babalik na doon sa langit. Then, I will prepare the mansion, then I will come back. At ihahanda ko ang inyong silid at ako ay babalik. We'll read it. John chapter 14:2. Kasi, are you ready? Amen. Are you ready? Kasi, go. My Father's house has many rooms. Hindi pa. Merong bibig pero hindi buksan. Kasi, go. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? When you think of a room, kwarto lang, hindi bahay, you think it's very small. Kung iisipin po natin yung salitang room o silid, hindi bahay, iisipin po natin na ito po ay maliit lamang. One room lang? Ayoko na pupunta dyan. Pero original word is mansion. Ang original po na salita ay mansyon o You will malaking have your bahay. own mansion. Magkakaroon ka po ng sariling malaking bahay. Nako, don't worry about your house as of now. Huwag po nating alalahanin kung ano man po yung bahay na mayroon tayo ngayon. God already prepared mansion, not here, in heaven. Naghanda na po ang ating Ama ng mansyon o malaking tahanan para sa inyo. Hindi po dito, kundi doon sa langit. Nako, now you are saying, Amen! But when I talk about the baptism of Father, you keep quiet. Ngayon po, nag-amen kayo nung pinag-uusapan na po natin yung mansyon. Pero yung bautismo ng Ama, hindi po kayo makasagot. You just keep quiet. At itinikom nyo lamang po ang inyong mga bibig. Do you know why? Alam niyo po ba kung bakit? Importante yun. Do you know why?
Importante po yun. Alam niyo po ba kung bakit? You don't know the value. Sapagkat hindi po ninyo alam yung halaga nun. Mansion, you could feel it. Yung mansyon po, nararamdaman niyo po yung halaga ng But you mansyon. didn't experience baptism, Father, yet. That's why you are not longing for. Ngunit hindi pa po ninyo nararanasan yung bautismo ng Ama. Kaya naman hindi nyo rin po yun hinahanap. The pastors, the one came 2 weeks ago. Yung mga pastor po na dumating nung nakaraang 2 linggo, One pastor asked me, yung isang pastor po doon ay nagtanong sa akin, Pastor, what can you tell us? Pastor, ano po ba yung gusto mong sabihin sa amin? Otherwise, what do you want to tell us? Sa ibang salita mo, meron ka bang gustong sabihin sa amin? I said nothing. Sabi ko po, wala. One thing I want to tell you. Ngunit merong isang bagay lang akong nais sabihin. Baptism of Father. Yung bautismo ng Ama. That's what I am thinking the best. Only one matter. Yun ang iniisip ko na pinakamaigi o pinakamabuti o pinakamaganda yung bautismo ng Ama. It was 1986. Nung taong 1986. Several times already I told you. At maraming beses ko na rin po itong nabahagi sa inyo. So, Yunsang was 3 years old. Si Yunsang po ay 3 taon pa lamang. How many of you heard of it? Ilan po sa atin ang nakadinig na nito? Is it first? Dalawa lang? Tatlo lang? Okay, I will tell you. Anyway. Sabihin ko He po. couldn't speak ice cream. Hindi po siya makapagsalita ng ice cream. He said, I think. Yun po yung sinasabi niya. What is I think? What is I think? Ano po yung item na sinasabi ni Yunsang? Ice cream. Meron bibig pa lahat? Meron bibig pa lahat? So, sagot mo, what is I think? Ano po yung item? Nako, Ice now. cream. Anyway, I think. So, after service, on the way, go home. Patapos po yung aming pagsisimba, kami po ay pauwi na. Summer, mainit. Summer na po yun, kaya mainit. So, he wants to eat ice cream. Nais po niyang kumain ng ice cream o So, he sorbetes. pulled my arms. At siya nga po ay kumapit sa aking kamay. Okay? Then, he said, I think. Sabi niya po, ice cream. I think. Item. Oh, I think. Still, I think. Item. So, I said, I put my hands in my pocket, At nilagay ko po yung aking kamay sa aking bulsa. take out some coins. At nakakita po ko ng mga barya-barya. I cannot buy ice cream. Hindi po ako makabili ng ice cream. Kulang. Dahil Pera. kulang po. That's why I put again. O, binalik ko po sa bulsa ko po yung So pera. he put his hands again and took out the Ah. coin, same coin. Nilagay po niya yung kanyang kamay sa aking bulsa at kinuha niya po yung barya. And show me this one is for the ice cream. At sinasabi po niya na ito ay para sa iting. I said, son, it's not enough for the ice cream. Sinabi ko po na hindi ito sapat para makabili ng I ice will cream. buy next time. At bibila na lang kita sa susunod. So we come into my room. At napunta na nga po ako sa aming silid. Then I remove the jacket and hang on the wall. At hinubad ko po yung aking jacket at sinabit ko po. Korea has no sofa usually. Ang mga Korean po, wala po silang upuan So madalas. I hang, then I sit. Okay, sit. At ako po ay umupo lamang doon. Then suddenly I heard the voice. At nakarinig po ako ng tinig. Are you sad? Sabi po niya, malungkot ka ba? Immediately I answered, At sumagot po ako agad. I'm so sad. As I am father, I cannot buy even ice cream for my son. How I can be happy? Malungkot ako dahil
Hindi man lang ako makabili kahit isang ice cream para sa aking anak. Kaya, paano ako magiging masaya? Maybe you mother, fathers, diba? Sons, daughters wants to have, yet you cannot buy, even very small one. What is your feeling? Tayo po mga magulang, napakalungkot po na hindi po natin maibigay sa kanila yung kahit na maliit na bagay. Ano ang mararamdaman po natin pag ganun? Immediately I answered. At sumagot nga po ako sa I'm Diyos so sad. na ako ay napakalungkot. Then, immediately, he answered. At sumagot din agad ang Diyos sa akin. Do you know my heart? Alam mo ba kung ano ang aking puso? That was the answer. Yun po ang sagot ng Ama. He is my father. Siya po ay aking Ama. Then, I understood not He's only God, but my also Father. Naunawaan ko po na hindi ko lamang siya Diyos, kundi siya ay aking Ama. Then I understood God is my Father. At naunawaan ko nga po na ang Diyos ay ang aking Ama. Even though I will not ask Him protect me, Kahit hindi ko sabihin sa Kanya na protektahan niya ako, He will protect me. puprotektahan niya ako. I don't need to worry about anything. Hindi ko kailangang mag-alala sa anumang bagay. Think about your children worried. Isipin po ninyo yung inyong mga anak kung ano yung pinag-aalala nila. Mommy, Daddy, meron rice for the dinner or lunch? Nanay, tatay, meron ba tayong kanin para sa ating tanghalian o sa ating hapunan? They never worry. Hindi po sila nag-aalala. When you bring them, when they are small, bring them to you ride bus or whatever, they don't mind you. Kapag nga po, dinala mo po sila na magbiyahe kayo, sumakay kayo sa bus o kahit sa anuman, hindi nga ka po nila iniintindi. How you are so tired or whatever, as long as they feel sleepy, then they will sleep. Hindi ka po nila tatanungin, ay pagod ka ba? Tatay, pagod ka ba? Pero pag sila po ay natulog, matutulog lang po sila pag inaantok sila. That also I have experienced. At yun nga po yung iba sa mga naranasan ko. Even you, parent, mother, father, you knew already. Kahit po kayo mga magulang, alam niyo po yan. He said what? Do you know my heart? Sinabi nga po ng Ama, ano po? Alam mo ba kung ano ang aking puso? How much more you think about your child for the one ice cream, then how much more I concern to you. Gaano pa po kaya na gusto mong bigyan ng isang ice cream yung anak mo? Gaano pa kaya yung puso ng Ama kung ano yung gusto niyang ibigay para sa'yo? From that time, when I come to for the downward prayer, I didn't say any word. At nung simula po noon, nung oras na yon, kapag po kayo nananalangin sa umaga, wala na po akong ibang sinasabi kundi, Only I speak out, Father. ang sinasabi ko lamang po ay Father o Ama. When I call Father, everything was included in one word, Father. At kapag binabanggit ko po yung salitang Father o Ama, lahat po ng bagay ay napapaloob na po doon sa salita na yon. Worries went away. At yung pag-aalala po ay nawala. Fears went away. Yung takot po ay nawala. I don't need to ask anything to Him. At hindi ko kailangang humingi ng anumang bagay sa Kanya. He knew everything about me. Alam niya, kilala niya ako. If there is danger in front of me, He will lift him up, man. Bring the other side. Kung meron kung nasa kapahamakan man ako, ang gagawin niya sa akin ay bubuhatin niya ako, iaalis niya ako doon. He will do everything to make me happy. Gagawin niya ang lahat para lamang maging masaya ako. Amen. You parents doing your best to make your children happy. Kayong mga magulang, ginagawa ninyo ang lahat para mapasaya ang inyong mga anak. Amen. That is our Father in heaven. At siya yung ating Ama na nasa langit. Amen. That's what you must
experience. Yun po ang dapat ninyong maranasan. From that moment, I thought about baptism of Father. Simula po noon, akin na pong naranasan yung bautismo ng Ama at itinuro ko na po ito. That's what Jesus wanted you to experience. God is your Father. At yun po ang ginawa din ni Jesus na maranasan ninyo dapat ang Ama. Amen. You don't have the heaviest gift yet. Wala pa po kayo nung pinakamasayang regalo mula sa Diyos. So, God already prepared mansion for you. Ang Diyos po ay naghanda na ng mansyon para sa iyo. Before you go there, you must experience who is your real Father. Bago ka pumunta sa mansyon, kailangan mo munang maranasan sino nga ba ang iyong tunay na Ama. If you will not experience, even though you will go to heaven, you feel so strange. Kahit pa po ikaw ay pumunta doon sa mansyon, pero hindi mo po masyadong nakikilala ang Diyos, pagkakasama mo po siya, parang ito po ay parang bago sa'yo. When God sent His Son on the earth, God gave Him the mission. Nung pinadala po ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, binigyan po niya ng misyon si Jesus. Jesus said, I have brought you glory on earth. Sinabi po ni Jesus na binigyan kita ng karangalan dito sa mundo ito. How? Finishing what? Finishing the work you gave me to do. Sa pamamagitan ng pagtapos sa gawain na ibinigay mo sa akin. God gave Jesus something to do on the earth. Binigyan po ng Diyos si Jesus ng gagawin dito po sa mundo. What is it? Ano po yun? What God gave Jesus to do on the earth? Ano po ang binigay ng Diyos na gagawin ni Jesus dito sa sanlibutan? Because that is most important matter. Sapagkat yung bagay po na yun ang pinakamahalagang bagay na gagawin niya. Amen. Amen. Yes. God will kill Jesus Papatayin po ng Diyos si Jesus to fulfill the most important matter. para po tuparin yung pinakamahalagang bagay. Answer is on the same chapter. Ang sagot po ay nasa parehas na chapter o kabanata. John chapter 17 verse 4 talking about what God gave Jesus to do. Sa John 17 verse 4 po, ito po yung ibinigay ng Diyos kay Jesus na gagawin niya dito sa sanlibutan. 17:6 and his answer. At yung John 17 verse 6 po, ang kasagutan. What? I have revealed you. Ano po ang sinabi? Ipinakilala kita. From that time, until that time, nobody called God Father. Simula po noon, wala pong sino man yung tumatawag sa Diyos na Ama. Reveal. What is the meaning reveal? Ano po ibig sabihin ng ipahayag o ipakita? Somebody talking about me, Meron pong nag-uusap-usap tungkol sa akin then I will appear in front of them. at bigla na lamang akong lumitaw sa kanilang harapan. Then let them see who I am. At para makita po nila kung sino talaga ako, That's a reveal. yun po yung pagpapahayag o pagpapakita. People knew there is God. Alam ng mga tao na mayroong Diyos Also there is Father. at mayroon ding Ama. But they didn't see who is Father. Ngunit hindi pa talaga nila nakita kung sino Meaning, yung Diyos, kung sino I ang have Ama. revealed you, meaning, I am the one. Let them see who you are through me. Ang ibig sabihin po na ipinahayag kita na ako mismo sa pamamagitan ko, ipinakita kita o ipinakilala kita. Because you and I is one. Sapagkat ikaw at ako ay iisa. That's why even Philip asked, show me your Father. At kahit pa po si Philip, sinabi po niya, ipakita mo sa amin ang Ama. Then Jesus said what? Ano po ang sabi ni Jesus? Anyone who has seen me has seen the Father. Sino man ang makakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama.
people, they said they accepted Jesus Christ. Sinasabi po ng karamihan ng tao na tinanggap nila si Jesus. Hanggang dyan. Hanggang doon lamang po I sa am pagtanggap. saved. Hanggang doon lamang po na ako ay ligtas na. I am be born again. At ako ay ipinanganak. Hanggang doon lamang po. But according to John chapter 14:9, mali, understanding is kulang. Ngunit sinabi po sa 14 verse 9 na ang iyong kaunawaan ay kulang. If you know me, you must know Father. Kung nakikilala mo ako, dapat nakikilala mo din ang Ama. You said you know me, but you don't know who is Father? Sinasabi mo na kilala mo ako, ngunit hindi mo kilala ang Ama? Mali, Jesus said. Hindi tama, sabi Right? ni Jesus. If you know me, you must know what? Your Father. Sinabi po ni Jesus na kung kilala mo ako, dapat kilala mo din kung sino ang Ama. That's why this is so important anyway. Ito po ay napakahalaga. You know who is Jesus. At nakilala po ninyo kung sino si Jesus. Amen. Then you must know who is the Father. Ngunit kailangan din po nating malaman sino nga po ba ang Ama. Also, earthly Father is only symbol. Ang mga tatay po natin dito sa mundo ay simbolo Let ng their pagiging ama. children experience what is obligation, what is the love of Father. Hayaan po na maranasan ng mga anak yung obligasyon ng ama at kung paano maging ama. That's why Father's life is so important. Kaya po ang buhay ng isang ama ay napakahalaga. That's why Bible says, don't call anyone on the earth Father. At sinabi nga po sa Biblia na huwag mong tawaging ama ang sino mang tatay dito sa mundo. Ako, tatay. Yunsang Yunsu. Tama. Pero, it's only giving me to them as example. Ngunit ibinigay lamang po ako ng Diyos sa kanila para maging modelo o example o halimbawa. So on the earth, limited time, 120 years is maximum. Dito po sa mundo, 120 taon lamang po tayo mabubuhay. Hanggang doon lamang po. There, we live eternally with Father. At tayo nga po ay mamumuhay na kasama ang Diyos. Okay. Matthew chapter 23 verse 9. We'll read. Are you ready? Amen. Okay, kasi go. And do not call anyone on earth Father. Next. 4. Because. You have one Father and He is in heaven. All children of God have to meet the Father. Lahat po ng anak ng Diyos ay dapat makita o makilala kung sino ang Ama. That's how God blessed me to experience God is my Father. Ganoon po ipinaranas sa akin ng Diyos na siya yung aking Ama. Amen. That's why you must desire. Kaya kailangan po nating naisin na That must maranasan be siya. your prayer request. At iyon po dapat ang panalangin mo Father, let me experience you as Father. na, Ama, hayaan mo na maranasan kita bilang aking Ama. Old Testament, God said, you must seek me. Sa lumang tipan po, sinabi po ng Diyos na kailangan mo kong hanapin. You must do your best to know me. At kailangan gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para makilala ako. That's what Hosea chapter 6 verse 3 says. Yun po ay sinasabi sa Hosea 6 verse 3. The other one, let us know the Lord. At sinabi nga po na hayaan nating makilala ang Diyos. Other translation, that is original actually, the context. Ito po yung original na konteksto. Other one, let us pursue the Lord. At pagpatuloy po natin na kilalanin yung Diyos. What is the meaning of pursue? Ano po ibig sabihin ng pursue? Study and
Ah, that's a sick. Sorry. Oy, alam. Thank you for your corrections. Pursue meaning, Ang ibig sabihin po ng pursue ay run after the object and take it as yours. ayun po, kuhanin po natin yon at sabi nga po, angkinin po natin. Anyway, we can change the Lord. In other words, Pwede po natin palitan yung salitang Panginoon sa Father. we'll read it. Kasi Let us acknowledge Father. Let us press on to acknowledge Father. Thank you. That's what we have to do. Yun po ang kailangan nating gawin. If you don't experience a father, Jesus said what? Orphan. Kung hindi po natin mararanasan na ang Diyos ang ating Ama, ano po ang sinabi ni Jesus? Tayo po yung mga ulila. You have everything, bahay, mansion, everything, but you have no father. Na siguro masasabi mo na meron ka ng lahat ng bagay pero wala ka namang tatay o ama. This is the time. Ito na po yung tamang panahon o oras. We will read 2 Corinthians 6:2. Can it go? For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of my salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. Yes, let him to experience of him. Ito na po yung tamang oras para hingin po natin sa Diyos na maranasan po natin siya bilang ating Ama. Amen. God wants bless you. He is the real your father. Nais po na Diyos na pagpalain Kanya na makilala mo na siya yung iyong tunay na Ama. Let us all stand. Tumayo po tayong lahat. We call God Father. Tinatawag po nating Ama ang Diyos. And most of us didn't experience He is your Father. Ngunit karamihan pa po sa atin ay hindi pa nakakaranas na ang Diyos ay ang ating Ama. Morning, God opened up our hearts to accept Him. At ngayong umaga po, binubuksan ng Diyos ang ating mga puso para tanggapin po natin na ang Diyos ay ang ating Ama. You have to express your desire to experience God is your Father. Kaya po kailangan po nating ipakita yung ating pagnanais na ang Diyos ay nais po nating maranasan bilang ating Ama. We'll shout hallelujah, expression of His desire. Sisigaw po tayo ng hallelujah para po ipakita yung ating pagnanais na maranasan po siya. Let us shout hallelujah! That's our Father, thank you giving us your message. Thank you, your blessings upon your children. Father, thank you for your word this morning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, you said, I am the way, I am the truth, and the life.
No one can come to the Father through me. Father, Jesus, thank you what you have done on the earth. Hallelujah. Love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secure by your love, by your word. Because nobody cannot take us because you are our Father. The fellowship of Holy Spirit, the one who will empower us, the one who will in charge us to seek who is Father in heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will love and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 Oh Father, we thank you. Oh Father, we thank you. Hallelujah. 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 You may be seated for the announcement. Po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Opo. So, atin pong announcement, siyempre po yung ating pong service ay nagsimula po ng alas 8 ng umaga tuwing linggo. So, hanggat maaari po, siyempre, maaga po tayong dumalo para po maumpisa natin yung ating gawain. Sabi nga po, sa praise and worship po natin, doon po tayo mas nagkakaroon ng oras para po, sabi nga, mas makilala po natin ang ating Ama. So, sabi nga po, mas maaga, mas maganda po tayo makarating. Po, so yung ating pong gawain araw-araw, yung ating pong morning prayer, 6:30 po yan ng umaga. So, may mga nananalangin po dito. So, samahan po natin silang manalangin. Diyan naman po ating ganun din po, Wednesday prayer meeting tuwing Miyerkules po, alas 3 ng hapon.